Magandang araw, Sir Casper. Matagal na akong nakasubaybay sa channel mo at matagal na rin akong nag-aalangan na ipadala ang liham na ito. Tungkol sa aking kwentong karanasan ito, isang dekada na rin ang nakaraan. Napakahabang kwento ng aking pakikipagsapalaran sa buhay, Sir Casper. At masasabi kong sa mundong ito ay hindi lang tayo ang malayang naninirahan. May mga hindi nakikita ng iba na nakikita ng piling tao. At isa ako sa mga nabigyan ng pagkakataon na makasalamuha sila. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tony, Sir Casper. Dating namuhay ng normal, tahimik at simple. Ngunit sinubok ng isang pagkakataon ang aking katauhan. Tahimik lang akong naglalakad sa harap ng bakuran ng aking tiyuhin nang bigla niya akong sinita. Binata pa ako noon, Sir Casper. Nasa edad 23. Tahimik akong tao, mahiyain. Tipong hindi nagsasalita kung hindi lalasingin. Nang mga oras na yon ay hindi ako lasing. Pagod lang ako galing sa aming bukirin. Nag-aaral kasi lahat ng aking mga kapatid, kaya ako lang mag-isa ang nag-aasikaso sa aming bukirin. Mga hampas lupang pamangkin. Walang silbi. Mga patay gutom. Sigaw ni Tio Cardo. Alam kong ako ang kanyang sinisigaw-sigawan. Parang lasing na rin siya batay sa tono ng kanyang boses. Hindi naman ako nag-react nang sinita niya ako. Sa halip ay bumalik ako bit-bit ang 2 bote ng alak. Hard iyon, kaya mabilis makalasing. Parang wala lang. Ngunit ang totoo, puno ng galit ang aking dibdib nun. Ayaw ko sa lahat ang sitahin ako. Hindi ko papalampasin iyon. Tuwang-tuwa pa siyang tumutungga. Kahit lasing na ay binuksan pa rin niya ang isang bote na dala ko. Naduduling na siya halos dahil sa sobrang kalasingan. At alam kong sobrang lalim na ng tama ng alak sa kanya. Bubuksan sana niya ang pangalawang bote. Ngunit bago niya iyon nagawa, tumagas na ang kanyang tagiliran. Binaon ko ng gusto ang baon kong kutsilyo sa sobrang panggigigil ko sa kanya. Nagtaka pa siya kung bakit ko iyon ginawa. Anong kasalanan ko, Tony? Bakit mo ginawa yun? Ha? Tanong niya. Hindi mo naalala kung paano mo ako sinita kanina, Tio? Ayaw ko sa lahat. Ang ginagawa akong parang aso. Parehas lang tayong tao. Kaya ang katulad mo ay hindi na dapat pa nagtatagal sa mundong ito. Hindi na nito nagawang sumagot. Diretso na itong pumikit. Kaya tinalikuran ko na rin. Bit-bit ang aking kutsilyo na may bahid ng kanyang dugo. Hinugasan ko lang iyon at muling itinago sa aking tagiliran. Para lang akong kumatay ng hayop. Hindi kasi dapat ako ginagalit. Mabuti naman akong tao. Huwag lang akong tinatarantado. Wala siyang kasama sa bahay ng mga oras na yon. Dahil nasa bayan ang kanyang asawa. Nagbakasyon sa kanyang anak. Kaya huli na nang madiscover ang kanyang katawan. Nakalayo na rin ako sa mga sandaling iyon. Sa isang probinsya rin na sobrang layo sa kabihasnan ang aking napuntahan. Ang lugar ng aking pinsan. Mahigit 12 oras ang biyahe. Mula norte patungong south na parte ng Negros. Nagulat pa ang aking tiyo Dodong nang makita kong nakatayo sa harap ng kanilang bakuran. Tony, ikaw pala yan. Gulat na tanong ni Tiyo Dodong sa akin. Opo, Tiyo. Nako, pamangkin. Paano mo naman ako natuntun? Nagtanong-tanong lang ako, Tiyo. Medyo natagalan nga.
Ang totoo ay ginutom din ako dahil wala pa akong tamang kain. Puro nilagang itlog at manilang. Dahil sa aking sinabi, ay agad na nagkatay ng alagang manok ang aking tiyo. Mas lalo lang akong nagutom nang maamoy ang lutong adobo nito. Nang sumunod na araw ay dinala niya ako sa kanyang sakahan. Saktong malapit na ang tag-ulan sa mga sandaling iyon. Minamadali niyang linisin ang kanyang kaingin, kaya nagmadali din ang kanyang mga kilos. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkakaingin, ay natanaw niya ang malaking bato. Sa gilid niyon ay may nakadikit na punong balete. Bigla siyang nagka-interes na akyatin iyon. Magtatanghali na rin naman. Sobrang laki ng batong iyon, parang isang gusali. Kaya lang ay nangingitim na sa lumot at maraming mga ligaw na halaman ang tumubo. Simula na discover ko ang batong iyon, ay naging madalas na akong tumatambay doon. Minsan, ako lang mag-isa ang pumupunta sa sakahan dahil si Tio Dodong ay madalas na inaatake ng kanyang rayuma. Nagpasalamat nga siya dahil nakarating ako sa lugar niya. Simula kasi noong mamatay ang kanyang asawa, ay naging madalas na rin ang pag-atake ng kanyang sakit, ang kanyang ulcer at ang kanyang rayuma. Kaya kapag ako ang mag-isang pumupunta sa sakahan, ay madalas kong tambayan, lalo na tuwing magpapahinga ay doon sa malaking bato. Ngunit isang beses ay ginabi ako ng gising. Siguro ay dahil sa pagod ng aking katawan. Stress na akong umidlip noon dahil minamadali kong tapusin ang paghahalaman ng maisan. Nagising ako 6:00 ng hapon at ganoon na lang ang aking pagtataka dahil sobrang liwanag ng paligid. Nang matulog ako ay nasa gilid ako ng bato. Ngunit nang magising ako ay nasa gilid na ako ng isang mansyon. Ang liwanag ng buong paligid, maging ang mga pananim na mais ay hindi ko na nakita. Paikot-ikot ako sa aking kinaroroonan. Paanong nangyari ito? Hindi pa ako makakalimot. Hindi ako magkakamali. Nasa sakahan ako ni Tio Dodong ah. Hindi ako lasing. Sambit ko. Naglakad ako palayo at isang taong may hawak na Petromax ang aking nakasalubong. Suot niya ang sombrerong Amerikanong sobrang luma, kamisita di chino na kulay di gatas at pantalon na kulay kaki. Nakapaalang ito at tila walang pakialam sa makasalubong nito. Ngunit kailangan kong magtanong, kaya tinawag ko siya upang makuha ang kanyang atensyon. Manong, paistorbo po sandali. Saan po ba ang daan patungong baryo? Tila nagtataka pa siya sa aking tanong. Napaka-misteryoso ng kanyang ekspresyon. Ngunit sumagot naman siya. Sinyas nga lang iyon. Itinuro niya ang isang daan. Pagkatapos ay iniwanan na ako nito. Naiwan akong nagtataka at nakatulala. Ngunit nang makahuma ay agad kong pinuntahan ang kanyang itinurong daan. Tsaka lang ako nakaramdam ng pangingilabot. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba. Nilingon kong muli ang kinaroroonan ng liwanag. Ganoon pa rin. Lakad-takbo na ako sa mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung iyon na ba ang itinurong daan ng lalaking nakasalubong ko kanina. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa may makita na akong liwanag muli. Ngunit nakapagtataka pa rin dahil katulad din iyon ng mga ilaw na nakikita ko kanina. Lumapit pa ako upang makita ang lugar. Hindi ako nagkakamali. Pareho nga at mas maraming kabahayan sa bandang iyon.
Alam kong hindi normal lahat. Kung sa kanila nga ni Tio Dodong ay mga lampara ang ilaw dahil walang kuryente sa baryong iyon ng probinsya. Kinikilabutan na ako sa mga sandaling iyon. Kailangan kong maging matapang. Inalis ko ang takot sa aking isipan. Buong loob akong nagdasal habang paalis ng lugar. Lakad takbo pa rin ako hanggang sa narinig ko ang iyak ng sanggol ng kapitbahay ni Tio Dodong. Lumakas muli ang aking loob. Alam kong nasa malapit na ako ng bahay nila Tio Dodong. Pagliko ko sa bandang kanan, ay agad kong natanaw ang bahay kung saan galing ang iyak ng sanggol. Mas lalong guminhawa ang aking loob kasi kasunod na ang bahay ni Tio Dodong. Oh, magandang gabi, Tony. Buti alam mo ang daanan dyan. Sobrang sukal naman dyan ah. At walang masyadong dumadaan. Teritoryo daw yan ng mga engkanto. Galing sa kaingin ng Tio Dodong mo hanggang sa may batis. Kaya hindi kami dumadaan-daan dyan. Maraming kwento-kwento tungkol sa lugar na yan eh. Mahabang kwento ni Mang Doming. Hindi ko maikwento ang aking karanasan. Pagkaramdam ko ay may kung anong pumipigil sa akin. Nagpaalam na lang ako at diretso na patungo sa bahay ni Tio Dodong. Pagkarating ko sa bahay, Bata ka. Bakit ka ginabi ng husto? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Bawal kang gabihin. Maraming nakatirang nilalang na hindi kagaya sa atin. Ano, nagparamdam ba sila? tanong ni Tio. Mabilis akong tumanggi. Iniisip kong katang-isip lang ang lahat ng mga iyon. Wala naman, Tio. Hindi nakakatakot ang ganyang bagay, Tio. Tanging sagot ko. Ngunit ang totoo ay halos mabingi na ako kanina sa sobrang kaba. Pagkatapos kumain ay natulog na agad ako. Pagkaramdam ko ay napagod ako ng gusto, kaya mabilis akong nakatulog. Kalagitnaan ng gabi nang bigla kong naramdaman ang sobrang lamig. Nangangatog ang buo kong katawan dahil sa sobrang lamig. Kung ano-anong nakikita ko sa buong paligid. Lahat ng mga gamit ay biglang nagkakaroon ng buhay. Ang mga baso, banga at mga kaldero. Pati mga kutsara at orasan. Lahat ay nagkaroon na ng mga mata, bibig at ilong. May mga kamay at paa rin ang mga ito na tila nag-iindakan sa saya habang nakatingin sa aking nakahiga at nakamasid lang sa kanila. Hindi totoo ito. Panaginip lamang ito. Wika ko sa mga ito. Nagtawanan pa ang mga ito. Sa tingin mo ba, mga birong bagay lang kami? Nabubuhay kami bilang immortal. Hindi lang kayo ang may karapatan sa mundong ito. Sagot ng isang orasang nagkaroon bigla ng buhay. Bigla akong ginising ni Tio Dodong, kaya naputol ang aking panaginip. Kinumutan ako ni Tio at pinainom ng gamot sa lagnat. Sobrang taas ng lagnat mo, Tony. Hindi ka ba nagpapahinga kaninang tanghali? Tanong niya. Nagpahinga naman, Tio. Hapon na. Kaya ginabi na nga ako ng gising eh. Sagot ko. Hindi ko kunento ang karanasan ko ng gabing iyon. Baka sabihin ay bunga lang iyon ng aking mataas na lagnat. Kinabukasan ay maaga akong nagising at balak ko sanang bumalik sa kaingin dahil gusto kong makita kung ganoon pa din ba ang madatnan ko sa sakahan. Mga kabahayan na tila mga sinaunang tao ang nakatira. Ngunit pinigil ako ni Tio. Nangamatis ka na nga sa sobrang init. Tiyak akong giniginaw ka. Magpahinga ka nga muna. Wika ng aking Tio. Pinainom muli niya ako ng gamot. Ngunit makalipas ang ilang oras, ay hindi pa rin bumaba ang aking lagnat.
Nagtaka ang tiyo dahil mula kagabi ay ilang tableta na ng gamot sa lagnat ang kanyang pinainom sa akin. Ngunit hindi pa rin ako gumagaling. Mukhang hindi normal itong karamdaman mo. Sambit ni Tiyo Dodong. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Basta't nananatiling maginaw ang aking pakaramdam at mabigat ang aking mga talukap sa aking mga mata. Kung ano-anong mga dahon ang inilagay sa aking noo. May dahon ng saging, tuba-tuba, buot na lantangan at kung ano-ano pa. Ngunit hindi bumababa ang aking lagnat. Umaabot pa sa punto na lahat ng mga gamit sa buong paligid ay nagsasalita at kinakausap ako. Sinong kausap mo, Tony? Tanong ng Tiyo Doming sa akin. Yung tasa, Tiyo. Ang nilagyan mo ng kape. Kinakamusta niya ako. Ha? Hindi nagsasalita ang tasa, Tony. Nagsasalita, Tiyo. May bibig siya, mata, kamay at paa. Giit ko. Umiiling na lamang ang aking tiyo. Iniisip malamang niya na isa na akong baliw o nagdideliryo. Nang haplusin niya ako ay nagbabaga na ako sa sobrang init. Kailangan na kitang dalhin sa albularyo. O di kaya ay tatawag na lang ako ng albularyo. Wika ni Tiyo na nag-aalala. Iniwanan niya akong mag-isa sa kanyang bahay. Mas nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang mga gamit sa bahay. Hindi ko alam. Pero para akong nasa isang cartoon movies. Nakausap ko ang mga gamit sa bahay. Ang liit ng kanilang mga boses. Parang pinagkakatuwaan nila ako. Inabutan ako ni Tiyo at ng albularyo na nagsasalita. Kaya nilapitan ako ni Tiyo Dodong. Huwag mo nga kausapin ang mga yan, Tony. Hindi sila nagsasalita. Saway ni Tiyo. Ngunit iginiit ko na meron at nagsasalita sila. Itinuro ko ang kamay at paa ng mga gamit na nakapatong sa mesa. Ay, nako. Napaglaruan ito. Sambit bigla ng albularyo. Inuha nito ang bote ng langis. Nilagyan ng kamay at nag-usal ng panalangin. Pagkatapos ay hinipa ng langis at ipinahid sa aking ulo. Umikit ka, iho. Utos nito sa akin. Sinunod ko naman ang kanyang utos. Pumikit ako at parang pinunas lang din at nawala ang aking lagnat. Nakatulog ako at nang magising ako ay wala na akong lagnat. Maayos na ang pakaramdam ko. Ngunit nang sumbatan ako ng aking tiyo na kinakausap ko ang mga gamit sa bahay, katulad ng baso ay napatawan na lang ako. Hindi ko maalala na may ginawa akong ganoon. Ngunit ang nangyari sa sakahan ni Tiyo, hindi ko iyon nakalimutan. Ngunit hindi ko sinabi iyon dahil hindi ako sigurado kung paniniwalaan ba ako ng Tiyo Dodong. Parang hindi ako sigurado. Ako nga sa sarili ko, kahit aktual kong nakikita, ay parang gusto kong sabihin sa aking sarili na lahat ng iyon ay bunga lang ng aking imahinasyon. Makalipas ang 3 buwan ng pagtatanim ng mais, ay sa wakas, pwede nang mag-ihaw. Habang nagtatanim ng mga proyektong gulay si Tiyo Dodong, ako naman ay nag-iihaw ng mais para merienda namin sa araw na iyon. Nang maluto na ay kaagad ko siyang tinawag. Kumakain na kami ng inihaw na mais noon. Nang may marinig akong kakaibang awit ng isang ibon, umigil ako sa pagmuya at pinakinggang mabuti iyon. Narinig mo ba, Tiyo? Tanong ko. Ang alin? Ang awit ng ibon? Tinawanan niya ako. Normal lang daw dahil nasa gilid ng gubat kami. Kaya sari-saring huni ng ibon ang aming maririnig. Hindi, Tiyo. Yung parang boses sa babae, Tiyo. Narinig mo yun?
Tanong ko pa. Ngunit awit ng ibon lang ang narinig niya. Ang sabi pa niya sa akin ay pabayaan ko na lang at huwag pansinin. Ngunit ang lakas ng dating ng awit na iyon sa aking tenga. Tila ba nanunuot at tila ba hinahatak ang aking atensyon. Kaya nang bumalik sa trabaho si Tio ay nagpaalam ako. Ang sabi ko ay magbabawas lang ako. Ngunit ang totoo, hahanapin ko ang pinagmula ng kakaibang tinig. Habang naglalakad ako, ay doon ako napunta sa isang puno ng balete. Una kong napansin ang isang ibong kulay dilaw. Inakala kong iyon ang umaawit. Ngunit nang nasa lilim na ako, mismo ng punong iyon, ay nagulat ako nang may magsalita sa aking gilid. Naistorbo ko ba ang pagtatrabaho mo, Ginoo? Naiingayan ka ba sa akin? Tanong nito. Hindi ah. Nagandahan ako sa boses mo kaya hinanap ko. Ikaw pala yun. Hindi nga kita napansin kanina dahil akala ko ay boses iyon ng dilaw na ibon na yan. Ngumiti lang siya sa naging reaksyon ko. Ang mga mata niya, alam kong may kakaiba. Tila nangahatak ng atensyon. Hindi ko maipaliwanag kung paano ako humanga sa isang babae sa mga sandaling iyon. Ang ganda mo naman. Parang kumikinang sa kaputian ang iyong balat. Saan ka ba nakatira? Tsaka, ang iyong buhok, halos kumikislap sa liwanag. Wika ako. Ngumiti lang siya sa akin. Mas lalong nahatak ng husto ang aking atensyon. Nawala na sa isip ko ang mga gagawin namin ni Tio Dodong. Masaya ako dahil may nakilala akong bagong kaibigan. Kung nga pala si Miss Oteya. Sana, lagi kang narito para dalawin ako. Ay, oo naman. Ako naman si Tony. At sobrang saya ko na nakilala kita. Sagot ko. Ngumiti ako sa kanya habang hindi maputol ang mga titig nito. Kumikinang siya sa kaputian. Nakakaakit. Ngunit bigla akong tinawag ni Tio Dodong. Lapit ito sa aming kinaroroonan. At nang lingunin ko si Miss Oteya, ay wala na ito sa aking harapan. Ikaw na bata ka. Bakit ka nakarating dito? Tanong ni Tio Dodong. Wala naman po, Tio. Nagandahan lang ako sa mga ibon dito. Kita mo naman, di ba? Iba-iba ang mga kulay. At ang sarap pakinggan ng kanilang mga awit. Tony, wag na wag kang magka-interes na hulihin ang mga yan. Ulaga ng mga engkanto iyan. Wika ni Tio Dodong. Napalingon ako kay Miss Oteya. Ngunit laking pagtataka ko nang wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Tio, may napansin ka bang kasama ko? Tanong ko sa kanya. Marami. Sagot niya. Kinalabutan ako. Gayong si Miss Oteya lang naman ang nag-iisang kasama ko kanina. Bakit ka namumutla? Tanong ng Tio Dodong. Anong marami, Tio? Bumunghalit ito ng tawa. Hindi ko alam kung bakit. Mga ibon, paru-paraw at mga tutubi. Iyon ang mga kasama mo. Ano pa ba sa akala mo ang kasama mo? Nako Tony, kalalaki mong tao. Kaya mong pumatay ng kapwa mo, itakot ka naman pala sa multo o anumang elemento. Litanya ni Tio. Biglang uminit ang aking ulo. Hindi ko gusto ang naging biro na iyon ng Tio. Tila nahalata naman niya ito, kaya nag-alangan siyang humingi ng paumanhin. Ay dako, nagbibiro lang ako pamangkin ha. Anya. Wala yun, Tio. Pero wala ka talagang may nakita na kahit isang tao? Tanong ko. Wala naman. Hindi pupunta ang kung sino dito dahil sakop ito ng aking kaingin. Anya.
Doon ko napagtanto na kakaiba nga si Miss Otea. Kung hindi siya diwata, ay isa siyang engkantada. Sigurado ako. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nagka-interes na makilala pa siya. Magkaiba ba yun, engkantada at diwata? Pagkaalam ko pareha lang yun eh. Kayo ba, alam nyo? Hindi ko alam kung bakit bigla akong nagka-interes na makilala pa siya. Nang muli siyang makausap ng mas matagal. Tiyo, ano kaya kung magtatayo tayo ng kubo dito? Masarap tirahan ang ganitong lugar, malamig. Kunwari ko. Ngunit ang totoo kong bagay ay ang mas mapalapit pa kay Miss Otea. Nakakatakot tumira dito, Tony. Nako, usap-usapan pa naman ng mga taga-baryo na teritoryo ito ng mga engkanto. Ang ganitong lugar. Nakahanay ang mga naglalakihang bato. Ito daw ang gusali nila. Naku tiyo, naniwala ka naman. Kwento lang yan. Sagot ko. Abay, kung gusto mo, ikaw na lang. Hindi ako nag-aalinlangan na itayo ang kubo roon. Hindi na ako matatakot pa sa mga nilalang na nananahan sa lugar na iyon. Dahil natagpuan ko doon ang babaeng bumuhay sa natutulog kong puso. Tiyan ako. Hindi ko pa minsan naranasan na ma-attract sa isang babae. Gayong ang daming nagagandahang dalaga sa aming baryo noon. Siguro nga ay bulag ang pag-ibig. At sa ibang nilalang ako nagkagusto. Wala akong pinagsabihan sa bagay na iyon. Kahit ang aking tiyo kung saan ako malapit ay walang alam. Hindi niya alam. Pinadali ko ang paggawa ng kubo. Hindi ko alam kung bakit hindi na muling nagparamdam sa akin si Miss Otea. Isang linggo na ang nakaraan. Buhat nang magpakilala siya sa akin. At simula noon ay naging madalas na akong pumupuntang mag-isa sa kaingin ni Tio Dodong. Sinabi ko sa kanya na hindi na niya kailangang pumunta pa dahil mahina na siya. Kung tutuusin ay ayos lang naman. 53 lang si Tio. Kaya pa niyang magtrabaho. Kaya lang ay ayaw kong nasa kaingin siya. Upang magpakita lagi sa akin si Miss Otea. Ngunit hindi. Minsan ko na siyang tinawag ng ilang beses. Ngunit hindi na siya muling nagparamdam. Isang beses ay desperado siyang tinawag ito. Umaasang sa pagkakataong iyon ay haharapin siya nito. Paawa ka sa akin, Miss Otea. Ilang araw mo na akong pinagtaguan. Harapin mo naman ako. Pagsusumamo niya. Hindi pa rin ito nagpapakita. Alam mo bang dito na ako titira sa kubong ginawa ko? At walang alam ang Tio Dodong na kaya gusto ko dito dahil sa iyo. Walang ibang nakakaalam kundi tayo lang, Miss Otea. Sigaw niya. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Paikot-ikot sa kanyang kinaroroonan. Niyakap niya ang kanyang sarili. Sobrang lamig. Mo'y magbabagong taon na. Gayong mag-aanihan pa lang ng mais. Nandito ako, Tony. Uwi ka ng tinig. Bigla siyang napalingon. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang marinig ang boses ng dalaga. Sobrang saya niya. Walang kalintulan. Halos hindi na siya kumurap habang tinitignan ng dalaga na nililipad ng malakas na hangin ang maalon nitong buhok. Naabot hanggang ilalim ng puwetan. Idagdag pa ang tangkad nito na pangmodelong abot hanggang 5'7". Ang tangos ng ilong nito at sobrang rosas ng bibig at pisngi. Umikinang sa kaputian mula sa malayo. Hindi na niya namalayang nasa harapan na niya ito. Para itong nakalutang sa hangin. Nakangiting nakipagtitigan sa kanya. Mas lalong nakikita niya ang kakaibang kulay na mga mata nitong kulay kaki. Hindi ka ba natatakot sa akin?
Tanong nito. Ang ganyang kagandang babae. Nakakatakot. Hindi, Miss Otea. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito na muli tayong magkita. Sagot ko. Ngumiti siya sa akin. Mas lalo akong naakit at tila ayaw ko nang mapawi ang mga ngiting iyon sa kanyang mga labi. Lumapit pa ako ng mas malapit sa kanya. Hinawakan ko ang makikinis niyang pisngi. Ang lambot at ang lamig. Hindi rin niya pinuputol ang kanyang mga titig sa akin. Bakit ang tagal mong hindi nagparamdam? Tanong ko. Natatakot akong baka kung anong gawin mo sa akin. Dahil alam mong hindi ako normal na tao. Isa akong engkantada. Natutuwa lang naman ako sa iyo noong una. Saka kapag malalaman ng aking ama at ina na nakipagkita ako sa katulad mo, tiyak na parurusahan nila ako. Kung ganoon, pareho nating ilihim ang lahat para hindi tayo mailayo sa isa't isa. Wika ako. Ngumiti siya at pumayag sa aking kasunduan. Simula sa araw na iyon ay naging madalas ang aming pagkikita. Laging saglit dahil natatakot siyang mahuli ng kanyang mga magulang. Ngunit masaya ako dahil kahit papano ay nagkikita at nagkakausap pa rin kami sa bawat araw. Maging si Tio Dodong ay nagtataka. Paano ako nabubuhay ng ilang linggo sa kubo na madalas ay walang ulam. Ang hindi niya alam ay palaging masarap ang binibigay na ulam sa akin ni Miss Otea. Madalas ay inihaw na bayawak o di kaya ay ibon. Kaso ay hindi ko pwedeng ipagyabang kasi mapagkamalan akong baliw ng mga normal na tao. Isang araw. Tony, huwag ka munang pumunta sa Kaingin ngayon. May bagyong paparating. Baka delikado sa mga malalaking kahoy. Signal number 4 pa naman dito sa atin. Bili ni Tio. Isang araw ng linggo iyon. Umuwi lang naman sana ako dahil tiyak na nakapunta siya ng bayan. May dala siyang sariwang isda at medyo matagal na rin akong hindi nakatikim ng tinulang isda. Wala yan, Tio. Hindi dadaan ang bagyo dito sa atin. Tsaka may mga tanim ako mga talong. Kailangan kong bakuran ng kahoy ang mga puno upang hindi mabuwal ng hangin. Dahilan ko. Ang totoo ay hindi talaga kompleto ang araw ko kapag hindi kami magkikita araw-araw ni Miss Otea. Kaya kahit bagyo ay hindi makakapigil sa akin. Nang gabing iyon ay sobrang lakas ng hangin at ulan. Dinig ko ang kaliwat kanang pagkabali ng sanga ng mga kahoy. Maging ang pagkabuwal ng mga puno. Maging ang malalakas na kidlat na animoy nagpapakita ng galit sa kalikasan. Bigla akong nakaramdam ng takot. Mag-isa ako sa kubo at walang makakatulong sa akin kapag may mangyaring masama. Ngunit biglang sumipot sa aking harapan ang dalagang engkantada. Nag-aalala ang mukha nitong nakatingin sa akin. Hindi ka ligtas dito. Kapag natipak ang malaking puno ng balete na nakakapit sa malaking bato, tiyak na babaon ka ditong mag-isa. Wika nito. Hindi naman siguro. Magiging alerto na lang ako. Hindi, Tony. Hindi ako papayag. Gusto kong sumama ka sa akin. Saan naman? Sa aming mundo. Bahala na kung magalit sina ama at ina. Kaysa manganib ka rito. Hindi ligtas at tiyak na mapahamak ka. Sobrang lupit ng kalikasan ngayon. Paliwanag niya. Wala akong magawa kundi ang sumama sa kanya. Nakakatakot na rin ang mga guhit ng kidlat. Nasa bakuran lang dumadaan at ang lakas. Inahawakan lang niya ako at pagkapikit ko ng aking mga mata ng ilang saglit lang, ay bigla na lang tila umikot ang aking mundo.
Ikalipas ang ilang sandali ay naging tahimik na ang paligid. Pagmulat ko ng aking mga mata ay nasa ibang lugar na ako. Napakaganda ng lugar na iyon. Ito ba ang mundo niyo? Paano tayo napunta dito? Tanong ko. Basta, dito ay sinisiguro kong ligtas ka sa mga kalamidad. Lakasan mo lang ang loob mo na harapin ang ama at ina ko. Maging totoo ka sa kanila dahil mabubuti pa rin naman sila. Umiiwas lang sila sa mga kagaya mo. Huwag kang mag-alala, Miss Otea. Naiintindihan kita. At huwag ka rin mag-alala. Totoo ako. Totoo ang pagkatao ko. Bigla na lang sumulpot sa harapan ko ang dalawang nilalang. Pareho ang mga itong may korona at kapa. Isang babae at isang lalaki. Sa gulat ko ay napatitig ako sa mga ito. Para lang akong nanood ng pelikula na mayroong hari at reyna. Kung hindi sinipa ni Masateya ang aking mga paa, ay hindi pa magising ang aking diwa. Pasensya na po, mahal na hari at reyna. Ako po si Tony. At yaman din lang na nandito na ako sa harap niyo. Formal sana akong magpapaalam. Anong ibig mong sabihin? Isa po akong tao na umibig sa anak niyong engkantada. Alam kong mahigpit niyong pinagbabawal sa kanya ang pakikipagrelasyon sa kagaya ko. Pero anong magagawa namin? Mahal namin ang isa't isa. Mahimik na nakatitig sa akin ang mga magulang ni Miss Otea. Hindi ko alam kung may naghihintay man na kaparusahan sa akin. Pero ang pagkakaalam ko ay malaya tayong lahat na umibig. Kung sino naman ang gusto nating mahalin at makasama habang buhay. Kaya sana payagan niyo kami ni Miss Otea. Buong loob na wika ko. Nagkatinginan ng mag-asawa. Tila kinukuha ang reaksyon at desisyon ng bawat isa. Seryoso pa rin akong nakaharap sa kanila. Wala na ang kaba at takot na nadaharama ko. Alam kong hindi ako pababayaan ni Miss Otea. Alam ko na kaya niya akong ipaglaban. Sakaling lumihis ng desisyon ang mga magulang nito. Ano lalaki? Kaya mo bang iwanan ang mundo niyo para sa aking anak? Nung ng ama ni Miss Otea. Ang bilis kong sumagot. Hindi ko pakakawala ng pagkakataong iyon. Nakikita ko ang positibong kasagutan sa aking hiling. Sige, pakasalan mo ang aming anak. Dito mismo sa aming mundo. Wika ng ama niya. Nilingon ko ang nobya noon na malawak ang mga ngiti. Nilapitan ko iyon at hinawakan ng mga kamay. Narinig mo yun, mahal? Magpapakasal na tayo. Hindi na tayo maghihiwalay pa hanggang sa huli. Masayang wika ko. Oo, mahal. At sana panindigan mong samahan ako dito sa habang buhay. Oo naman, mahal. Pangako. Mabilis na sagot ko. Agad na idinaos ang ingrandeng kasalan. Isang buong araw at isang buong gabing kaganapan. Napakasaya ng lahat. Animoy nakikisaya ang lahat ng mga immortal na bagay na nakapaligid sa amin. Samantalang si Tio Dodong pala ay hindi malaman kung ano ang kanyang gagawin. Hindi na niya ako mahanap sa aking munting kubo matapos ang napakalakas na bagyo ng gabing iyon. Wasak rin ang aking kubo dahil nabagsakan ng malaking punong kahoy. Ngunit wala ang aking katawan doon dahil nasa loob ng kaharian ng pamilya ni Miss Otea. Masayang ipinagdiriwang ang aking kasal. Dodong, kanadala ng malakas na ipo-ipo ang katawan ng pamangkin mo. Sa lakas ba naman ng hangin kagabi? Nako, tiyak na hindi siya bubuhayin. Wika ng isang tanod na tumulong kay Tio Dodong
sa paghahanap ng aking katawan na akala'y nawawala. Tony, kung nandito ang kaluluwa mo, magpakita ka. Sigaw ni Tio Dodong sa pagiging desperado na makita at makausap ako. Nang mga oras na yon, wala akong ibang iniisip kundi ang kaligayahan ko. Masayang masaya ako kasama si Miss Otea. Hindi ko naisipang may mga pamilya akong maaaring maghanap sa akin sa totoong mundo na ginagalawan ko. Patay na yon, Dodong. Sayang. Ang gwapo at ang bait ng taong iyon. Ang aga namang kinuha. Wika ng kapitbahay ni Tio Dodong. Wala kasi silang alam sa totoong kwento ko. Kapag nalaman nilang isa akong kriminal, malamang sasabihin sa akin na karma lang sa ginawa ko sa sarili kong kadugo. Nagpatuloy ang aming pamumuhay ni Miss Otea sa kanilang mundo. Ngunit naramdaman ko ang pagiging mahigpit ng kanyang mga magulang. Lahat ng kilos ko ay nakabantay sila, sa takot na bakalisanin ko ang mundo nila at iiwanan ko ang kanilang anak. May pagkakataon minsan na wala si Miss Otea. Kapilitan nila akong pakakainin ng mga itim na pagkain. Hindi ko alam noon kung ano ang ibig sabihin. Kahit ayaw ko sa kulay, dahil kulay pa lang ay nakakadiri na. Sinunod ko iyon dahil ayaw kong magalit sila sa akin. Ngunit isusubo ko pa lang nang bigla iyong tapikin ni Miss Otea. Mahal, bakit? Takang tanong ko. Bakit mo kinakain ng ganyan? Tanong niya. Utos ng iyong ina. Ayaw kong sumama ang loob nila sa akin. Paliwanag ko naman. Masamang titig ni Miss Otea sa kanyang mga magulang. Dismayado sa mga naging ugali ng mga ito. Sa susunod, wag na wag mong sundin ang utos nila. Lalo na kung ganyang pakakainin ka ng itim na pagkain. Anong balak niyo, Ama? Ayaw niyong makauwi si Tony sa kanilang mundo? Paano kapag naisipan niyang dalawin ang kanyang mga kaanak? Hindi matatakot sa kanya pag naging kaluluwa na lang siya? Tanong ni Miss Otea. Payag kang umalis ito sa ating mundo? Tanong ng ama niya. Ama, may tiwala ako kay Tony. Kaya kung maaari, igilan niyo na ito. Ayoko mangyari na ikukulong niyo habang buhay ang tao. Si Tony ay mahal ng kanyang kaanak sa kanilang mundo. Hindi niyo siya pwedeng gawing parang bihag. Galit na wika ni Miss Otea sa kanyang mga magulang. At yun nga, hindi natuloy ang pagkain ko ng itim na pagkain. Dapat ay para sa kanilang mga engkanto lang. Ang buong akala ko nga ay titigilan na nila ako dahil sinaway na sila ng kanilang anak. Ngunit ganoon pa rin. Ang mga kilos ko pa rin ang kanilang minamasdan. Hinahayaan ko na lang dahil wala naman akong balak na masama. Hanggang sa isang araw ay nilapitan ako ng ama ni Miss Otea. Nakikita mo ba ang liwanag na iyan? Tanong nito. Tinignan ko iyon at napatango nang makita ang isang pormang bilog na liwanag. Lagusan yan patungo sa mundo ng mga tao. Gusto mo bang umuwi? Hindi po, Ama. Hindi ko iiwanan ang aking asawa. Aalis ako kapag kasama siya. Mabilis na sagot ko. Nakikita mo ba ang mga gintong nakalatag sa mga sahig? May mga diamante at ibang mga bato. Libre mong madadala yan sa mundo nyo. Ibibigay ko sa iyo lahat ng makakaya mong dalhin. Tinignan ko siya ng mataman. Hindi niya kayang makipagtitigan. Gusto kong magalit ngunit iniisip ko na siya pa rin ang ama ng aking asawa. Kaya hindi ko na aalisin ang respeto ko para sa kanya. Ayaw mo pa rin ba? Tanong niya sa akin nang makitang tahimik pa rin ako. Walang galang na po, Ama.
Pero hindi ibig ng pagpapakumbaba ko ay ang pag-abuso niyo sa pagiging mabuti ko sa inyo. Nare-respeto ko naman kayo, kaya sana respetuhin niyo rin ako. Bigla itong natahimik. Iniwan ko siya ng walang paalam. Simula noon ay nilagyan ko na ng pagitan ang pagkikutungo ko sa kanila. Hindi na ako sumusunod sa mga gusto nila. Iyon din ang utos sa akin ni Miss Otea. Sa ibang senaryo naman, lagi akong iniikot ni Miss Otea sa labas, kung saan sa mga magagandang tanawin kami nakakarating. Tama nga yatang immortal ang dimensyon ng nasasakupan nila. Dahil lahat ng mga naroon ay animoy walang kamatayan. Susulitin natin ang mga araw na nandito ka, mahal. Kasi oras na mapag-isip mong mahalaga pa rin ang mundo ng mga tao kung saan ka galing. Wala na. Wika ni Miss Otea. Napakabuti mo, mahal. Salamat sa pagiging maintindihin mo. Umaasa kang dadalhin kita sa mundo ko. Sakaling gusto ko nang umuwi para bisitahin sila. Hindi rin ako sasama, Tony. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Iyon ay kung gusto mo pa akong makita at makasamang muli. Nalungkot rin ako nang marinig iyon. Parang ayaw ko na ring umalis kung hindi man lang ito kasama. Kaya gagawin ko ang lahat para makumbinsi itong sumama sa akin patungo sa mundo ng mga tao. Sa tagal ng aming pagsasama, sa wakas ay ibinalita ni Miss Otea na nagdadalang tao na ito. Mahal, magiging ama na ako? Wika ko. Oo, Tony. Magiging ina at ama na tayo. Ngunit ang magiging anak natin, alam kong may dugong tao siya. Kaya tiyak akong darating ang araw. Napipili siya kung dito o sa mundo ng mga tao siya gustong manirahan. Naging malungkot ang kanyang mukha nang sabihin niya iyon. Suportado ko naman ang mga magiging desisyon ng anak namin. Wala namang problema sa mundo ng mga tao. Minsan akong nakagawa ng kasalanan sa kapwa ko. Ngunit tao lang ako. May hangganan ng pagtitimpi. Buti nga nagkaroon pa ako ng respeto sa aking biyanan. Siguro kasi natatakot ako dahil alam kong may kapangyarihan sila at nasa baluarte nila ako. Wala talaga akong pasensya at hindi ko gusto ang ganitong ugali. Ngunit anong magagawa ko? Ganitong katauhan ang nakatanim sa akin. Mas lalo kong minahal si Miss Otea kasi siya ang nagbigay katuparan sa aking mga pangarap. Nagiging buo na ang buhay ko, ang aking pagkatao. Naisip kong magpaalam kay Miss Otea upang bisitahin si Tio Dodong. Bigla kong naalala kasi ang aking mabait na tiyo. Oo naman, mahal. Gaya ng sinasabi ko, malaya kang lumabas ng mundong ito. Sagot niya. Napakabait at napakabuti ng iyong puso, mahal ko. Kung papayag ka sanang sumama sa akin sa mundo ng mga tao, ipapakilala kita sa aking Tio Dodong. Tiyak din akong magugustuhan ka nun. Ngumiti lang ito. Gaya ng dati nitong sinabi, ayaw nitong makipagsalamuha sa iba pang mga tao. Ako lang ang taong napag-interesan nitong kasalamuha noon. At napakaswerte ko sa isiping minahal ako ng kagaya nito sa kabila ng aking pagiging kriminal noon. Sapat na ba ito para regalo mo sa iyong Tio Dodong, mahal ko? Tanong ni Miss Otea sa akin, sabay abot ng isang bagay. Ano naman to? Ang dami nito, mahal ko. Gulat na sambit ko. Dahil ang daming mga gintong alahas at maging ang munting kahon na lagayan ng mga alahas na iyon ay ginto rin. Mahal, kaunti lang ito. Pasalamat ko lang dahil may isang ikaw na ibinigay sa akin
regalo ko sa angkan mo. Naku mahal, sobra-sobra ito. Reaksyon ko. Ngunit pilit niyang ipinadala iyon sa akin. Bigyan mo lahat ng mga kaanak mo. Kung hindi mo pa kayang magpakita sa lugar niyo dahil sa nangyari, ang Tio Dodong mo na lang ang utusan mo. Salamat, Miss Oteya. Napakabuti ng iyong puso. Wika ako. Matapos kong makapagpaalam ay pinapasok na niya ako sa isang lagusan. Makalipas ang ilang sandali, ay natanaw ko na ang kaingin ni Tio Dodong. Wala na ang aking ginawang kubo. Natabunan na ng malaking kahoy at natutuyo at inanay na. Ngunit ang mga bagong pananim ni Tio Dodong na mga mais at gulay ay sobrang luntian at malapit ng mamulaklak. Inikot ko ang aking paningin sa buong sakahan. Namimiss ko ang lugar. Hindi ko alam kung kailan ako lumisan sa lugar na iyon. Paglingon ko sa bandang kanan ay laking gulat ko nang makita ko ang aking Tio Dodong na nakatayo at nakatitig sa akin. Inilamos nito ang mukha, kumurap ng ilang beses at tila nais nitong umatras nang makitang nananatili akong nakatayo sa kanyang harapan. Huwag mo naman akong multuhin, Tony. Pinagdasal naman kita ng maraming pesos Wika nito. Tio, buhay po ako. Hindi po ako patay. Mas lalo itong kinilabutan. Ngunit humakbang pa ako, papalapit sa kanya. Subalit siya ring hakbang nito papalayo sa akin. Tio, ako ito si Tony. Buhay ako. Nakikita mo ba itong bitbit ko? Ahon ng ginto ang mga laman nito. Nakatitig lang siya sa aking bitbit habang papalapit ako sa kanya. Ngunit paatras pa rin siya palayo sa akin. Kaya inilahad ko na ang kahon ng ginto. Binuksan ko iyon upang makita niya ang laman ng aking bitbit na kahon. Ano yan? Ginto, Tio, para sa'yo at sa mga pamilya natin. Regalo sa inyo ng aking asawa. Sagot ko. Umiling siya. Hindi nito alam kung ano ang magiging reaksyon. Nang makalapit na siya sa akin, ay bigla niya akong kinapa. Mula ulo hanggang sa tiyan. Buhay ka nga. Saan ka ba nagtago, Tony? Ilang taon kang nawala. Akala ko patay ka na. Nasa mundo ako ng aking asawa, Tio. Anong mundo? Mundo ng mga engkanto, Tio Dodong. Engkantada ang aking asawa. Pati itong mga ginto ay regalo ng aking asawa sa inyo. Gusto niyang sumagana ang inyong buhay. Parang ayaw pa rin niyang maniwala sa naging kwento ko. Ngunit ang kahon ng ginto ay sapat nang maging pruweba at nakita at nahawakan niya iyon. Tony, buhay ka nga. Sambit niyang muli. Tila hirap siyang makapaniwala. Kanento ko sa kanya lahat ng nangyari. Kung paano ko nakilala si Miss Oteya. Sobrang pasalamat niya sa aking asawa. Kung hindi ko siya nakilala, itiyak na totoong wala na ako sa mundo. Totoo pala talaga ang mundo ng mga engkanto, Tony. Akala ko noon kwento lang ng mga matatanda. Sobrang saya ko at sana darating ang araw na makilala ko rin ang asawa mo, Tony. Nako, Tio. Ilang ulit ko na po siyang kinumbinsi na sumama sa akin. Ngunit ayaw niya talaga. Ito mga ginto lang at alahas lang ang ipinadala niya para ibigay sa inyo. Hatiin niyo na lang lahat ito, Tiyong. Uuwi din muna ako sa amin. Ako ang magbibigay sa kanila, nanay, ng parte nila. Namimiss ko rin kasi sila eh. Wika ako naman. Oo naman, Tony. Tiyak din na matutuwa ang iyong ina. Pagdating namin sa bahay, ay gumaya kaagad ako para bumiyahe patungo sa aming probinsya. Sako pa rin iyon ng Negros.
pero malayo. Ngunit sulit din dahil sabi ka kong ibigay sa kanila ang mga gintong ipinagkaloob ni Miss Oteya para sa kanila. Tiyak ako magiging maganda na ang buhay nila sakaling mapasa kanila na ang ginto. Ingat ka dun, pamangkin. Balik ka kaagad dito. Bilin pa ng aking tiyo bago ako umalis. Oo naman tiyo, nandito ang mag-ina ko, kaya babalik agad ako. Talaga, pamangkin? Buntis ang engkantada na napangasawa mo? Opo tiyo, kaya lang naman ako nandito ay upang kamustahin kayo. Upang ipabatid sa inyo na maayos ang kalagayan ko at ligtas ako sa piling ng nilalang na pinili kong magkasama habang buhay. Wika ako naman. Agad akong bumiyahe patungong probinsya namin. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Natutuwa, nasasabik, natatakot at nagsisisi. Hindi ko alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa akin sa aming probinsya. Hindi ko alam. Baka nakaabang lang sa akin ang iba kong kaanak sa parte ng tiyuhin na napatay ko. Aminado akong pinagsisihan ko yon. Subalit huli na ang lahat. Wala na akong magawa pa dahil kalansay na ngayon ang aking tiyo. Kahit 1,000 beses ko pang pagsisihan, huli na ang lahat. Hindi ko na maibabalik pa ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay sa wakas, dumating na rin ako sa bayan kong Sinilangan. Magkahalong emosyon pa rin. Hindi ko maintindihan. Alam kong masaya ako ngunit bakit puno ng kaba ang aking dibdib? Pilit ko iyong nilabanan hanggang sa makarating ako sa aming bahay. Pagdatok ko ng pinto ay boses kaagad ni nanay ang aking narinig. Sino yan? Hindi ako kumibo. Mahabang katahimikan matapos niyon. Sino yan? Hindi kita pagbubuksan kung hindi ka magsasalita. Sigaw nito. Napilitan akong sagutin ang kanyang tanong dahil sa kanyang banta. Ako ito, Nay. Si Tony. Buksan niyo po ang pinto. Pagkarinig niya ng boses ko, ay patakbo siyang lumapit sa pinto. Dinig ko iyon mula sa labas. Tony, anak. Umuwi ka na? Kumusta ka na, anak ko? Bakit ngayon ka lang? Sunod-sunod na tanong niya. Hilam sa mga luha ang mga mata niya. Puno ng luha, miserable, kaya sobrang nakakaawa. Nay, huwag ka nang umiyak. Nandito na ako. Anak, delikado ka dito. Tinutugis ka ng anak ni Tio Cardo mo. Alam ko, Nay. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Bakit kasi nagawa mo yun, anak? Tanong niya. Hindi ko pa sinagot pa. Ayaw ko nang balikan pa ang aking nagawang kasalanan. Hindi ko na rin maibalik pa. Anak, sumuko ka na lang kaya. Na hindi pwede, Nay. May mabigat akong dahilan. Inuha ko sa aking alporas ang kahon ng ginto. Iniabot ko iyon sa kanya. Nay, bigay sa akin ito ng aking asawa. Para sa inyo. Ikaw na ang bahala sa ibang kaanak natin. Tsaka sa mga naiwang anak ni Tio Cardo. Totoo ba ito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hinawakan pa niya ang mga alahas na nasa loob ng kahon. Tignan mo lahat ng iyan, Nay. Mahal at tunay na ginto ang mga yan. Wika ako. Muli na naman siyang naiyak. Iyak ng kaligayahan. Kasi hindi na sila muling maghirap. Napakayaman naman ng napangasawa mo, anak. Napakaswerte mo sa buhay. Ngumiti lang ako. Napakaswerte ko nga siguro. Napakabuti pa ng puso ng aking asawa. Nang mag-uwian ang aking mga kapatid galing sa kapitbahay upang makinood ng TV,
ay sobrang tuwa nila nang nadatnan ako. Hindi nila akalaing babalik pa ako sa aming bahay. Maging sila ay alam na tinutugis ako ng kaanak ni Tio Cardo. At sila man ay doble ingat dahil pinag-iinitan ng mga ito. Ang buong akala ko ay walang nakakaalam na nakauwi ako sa aming probinsya. Hindi ko pala alam na ang nasakyan ko ay kaibigan ng anak ni Tio Cardo. Ibinalita nito sa mga anak ni Tio ang aking pagbabalik. Kaya hating gabi pa lang ng araw na iyon, nang lusobin nila ako sa bahay. Wala akong ideya at kampante ako na makakatulog ng mahimbing sa gabing iyon. Lalo na at pagod ako sa aking mahabang biyahe. Unang nagising ang aking ina nang marinig ang kanilang walang paalam na pagpasok sa aming bahay. Bakit basta na lang kayong pumasok sa bahay ko nang walang paalam? Dinig ko na sigaw ng aking ina. Dahil doon ay nagising ako. Maging ang aking mga kapatid ay sabay-sabay na nagising dahil sa narinig na yon. Kuya, mukhang alam na nilang nandito ka. Umalis ka muna. Magtago ka sa likod ng bahay, kuya. Wika ng kapatid kong babae. Hindi pwede. Haharapin ko sila. Kung ano man ang gusto nila ay kailangan kong malaman. Pero kuya, papatayin ka nila. Iyon ang naririnig ko noon pa man. Giit ni Inday, ang aking kapatid. Ngunit hindi ako natatakot. Desidido akong harapin ito anuman ang mangyari. Huwag kang magalala, Inday. Walang mangyayari sa akin. Pangako. Basta ha, kalma lang ba? Wika ko. Kampante akong walang mangyayari sa akin. Ngunit hindi ko pa rin alam kung bakit kakaiba ang kaba sa dibdib ko ng mga sandaling iyon. Lumabas na lang ako ng kwarto para harapin sila. Ganoon na lang umakyat ang dugo ko sa ulo nang makita ko kung paano nila saktan ang aking ina. Mga hayop kayo! Papatayin ko kayo! Sigaw ko. Masakit bang makita na sinasaktan ng magulang, ha? Tony? Tanong ng isa kong pinsan. Hayop ka. Malaki ang pagkakaiba ng nanay ko sa tatay nyo. Yung tatay nyo, basalgolero na, tamad pa. Yung nanay, ulirang ina, masipag at maalaga. Mahalaga siya sa amin kaya anuman ang ginagawa niyo sa nanay ko, dudublehin ko ng 3 beses sa inyo yan. Banta ako. Tinawanan lang nila ako. 3 silang magkapatid na lalaki ang lumusob sa amin. Gayunpaman, hindi ako natatakot. Hindi ko alam kung anong meron ako at ang lakas ng loob kong harapin sila. Ngunit habang papalapit ako sa kanila, ay nagtaka ako nang bigla silang nagkatinginan. At biglang rumehestro ang takot sa kanilang muka. Saan na yun? Tanong ni Toto, ang panganay sa kanila. Napakunot ang noo ko, gayong nasa harapan naman nila ako. Pinagloloko niyo ba ako? Galit na tanong ko. Naikot silang hinanap ang kinaroroonan ng boses ko. Tila umaalingaw-ngaw iyon sa 4 na sulok ng bahay. Hindi maaari ito. Posible kayang multo na ang katawan ni Tony na nagpakita sa atin? Tanong ng kanilang bunso. Inilabutan at nagkatakutan pa ang mga ito. Nagtaka ako dahil nakikita kong totoo ang kanilang reaksyon. Kung tutuusin ay pwede na nila akong barilin o saksakin. Dahil lahat sila ay may hawak na patalim. Maging si Nanay Ipyon ay nagtaka at hindi na rin ako nakikita nito. Palinga-linga ito gayong nasa harapan na niya ako. Ang ganoon, patay na si Tony. Nagmumulto lang. Uy ka naman ni Toto. Sumang-ayon dito ang mga kapatid. Hindi na ako nakapagsalita sa sobrang pagtataka. Ang hindi ko napaghandaan ay ang kanilang naging desisyon
Kung ganoon, hindi na tayo nakapagiganti sa kanya ng personal. Dito na lang sa mga kapatid niya o di kaya ay sa nanay niya. Biglang suwestyon ng kanilang bunso. Walang paalam itong binaril si Inday, kaya lahat kami ay nagulat. Tawanan lang ang mga ito kaya halos sasabog na ako sa galit. Mga walang hiya kayo! Magbabayad kayo! Sigaw ko. Tawanan at talakhakan pa rin ang mga ito habang nasa bakuran. Mas lalo akong nagalit at nagwala. Kasabay ng galit ko ay ang napakalakas na lindol. Takbuhan ng mga ito sa sobrang takot. Kahit nabubuwal sa sobrang lakas ay nagpupumilit ang mga itong bumangon para makalayo. Ngunit nang marinig ng mga ito ang kalsada, ay sabay ang mga itong hinagip ng kidlat. Lapno sa mga balat at sabay na nawalan ng malay. Hindi na sila nagising pa at diretso nang binawian ng buhay dahil sa tindi ng pinsalang natamo. Makalipas ang ilang sandali, ay bigla ring tumigil ang pagwawala ng kalikasan. Tsaka ko lang nilapitan si Inday. Nasa kandungan na ito ni nanay. Wala nang hininga. Wala nang pulso. Wala nang buhay. Dahil sa paghihiganti ng mga ito sa kasalanang nagawa ko. Pati ang mga kapatid at ina ko ay nadamay. Pagkahawa ko kay Inday ay tsaka lang nila ako ulit nakita. Kuya, saan ka galing? Bakit bigla ka na lang nawala? Tanong ng kapatid kong lalaki. Nandito lang ako. Hindi ko rin maintindihan kung bakit bigla na lang akong nagkaganoon. Parang napagloroan yata tayo. Uwi ka ako. Hindi ko na narinig na sinisi nila ako. Napakabuti pa rin nila sa akin. Galit ako sa aking sarili. Ngunit wala na ako magawa pa para maibalik ang buhay ni Inday. Hindi ko alam kung nakapaghiganti na ba kami kasi 3 sila ang namatay dahil tinamaan din ng kidlat. Siguro nga pinagbabayaran nila agad ang kasalanang nagawa nila. Umalat ang kwento tungkol sa hindi kapanipaniwalang pangyayari. Ang biglaang kidlat at kulog na tumama sa magkapatid. At ang lindol na sobrang lakas. Na kahit sino ay nagtataka dahil wala namang masamang panahon na nagbabadya. Hindi rin ako nagtagal sa aming baryo. Umalis ako pabalik sa probinsya nila Tio Dodong. Iniwanan ko sa kanila ang napakaraming yaman. Tiyak naman akong hindi na sila magugutom. Ngunit ang konsyensya sa puso ko dahil sa pagkawala ng aking kapatid. Habang buhay ko iyong dadalhin. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Darating ko sa lugar nila Tio Dodong. Pasensya na mahal. Hindi ko man lang naidepensa ang kapatid mo. Hindi ko napaghandaan ang pamamaril ng iyong pinsan. Ikaw ang may gawa ng lahat. Kung bakit ako naging invisible. Kung bakit biglang lumindol. Kumidlat at kumulog. Ikaw ang gumawa niyon sa 3 kong pinsan? Tanong ko. Nakaabang lang ako sa iyo, mahal ko, sa buong angkan mo. Ngunit hindi ko pa rin hawak ang utak nila. Hindi ako makasagot. Gayon pa man nagpasalamat pa rin ako. Ang buong akala ko ay mag-isa lang ako. Yun pala ay tahimik lang siya nakaagapay sa akin. Kasama ko siya lagi nang hindi ko namalayan. Gusto mo bang dito na muna tumira sa bahay ng iyong Tio Dodong? Tanong niya. Ayos lang ba, mahal ko? Kahit sandaling makasama ko ang tiyo. Ano ka ba? Pwedeng dumito ka muna sa mundo mo. Dito ang kaligayahan mo dahil ito ang totoong mundo mo. Napangiti ako rito. Napaisip rin. Naihahambing nga niya ang kanyang damdamin. Tuwing nasa mundo ako ng mga tao at noong nasa mundo ako ng mga engkanto. Mahal, okay ka lang ba? Oo naman, mahal. Pagkasilang ng anak natin.
Dito ko siya iiwanan sa pangangalaga mo. Dadalasan ko lang ang pagdalaw sa inyo. Mas lalong natuwa ang aking puso. Sa pagkakataong ito, makasalamuha ko na ulit ang mga katulad ko. Marami na akong natutunan. Alam ko na kung paano kontrolin ang galit. Labis kong iniisip ang kahinatnan ng isang bagay. Makalipas ang ilang buwan, hating gabi iyon nang makarinig kami ng iyak ng sanggol. Naisip ko kaagad si Metoseo. Agad akong lumabas upang silipin kung sino ang naroon. Ang asawa ko nga. Bitbit niya ang aming anak. Sobrang puti. Halos kumikinang sa kaputian. Nagliliwanag sa dilim. Agad kong nilapitan ang aking asawa. Mahal, narito na ang anak natin. Alagaan mo siya. Lalo na sa mapanghusgang mundo. Ayaw ko rin namang ilayaw siya sa mundo mo. Mas maganda pa rin ang mundo ng mga tao. Litanya nito. Aalagaan ko siya, mahal. Umaasa rin ako na lagi kang nakaagapay sa aming mag-ama. Wika ako naman. Nagpaalam siya at pinangako na babalik lagi at susubaybay lagi sa aming mag-ama. Tuwang-tuwa rin si Tio Dodong nang makita ang kanyang apo. Sa pagkakataong iyon ay naniwala na siya sa akin. Totoo nga pala. Akala ko imahinasyon mo lang to, ni. Wika nito. Hindi naman may pagkaila, di ba, Tio? Magkamukha kami ng anak ko. Oo, Tony. Sobrang kamukha mo. Aalagaan natin ang batang ito. Pwede kayang Amara ang pangalan natin sa kanya? Agad akong pumayag. Simula nang dumating sa buhay namin si Amara, naging masagana lagi ang aming produkto. Nagkaroon kami ng malawak na lupain dahil paunti-unti ay nakakabili kami ng kaperanggot. Hanggang sa nagkaroon kami ng asyenda. Hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi rin natin dapat husgahan ang pagkatao ng isang nilalang. Lahat may pagbabago. Lahat ay hindi perpekto. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Noong taong 1994, sa isang baryo sa probinsya ng Samar, simpleng buhay lang ang meron si Rowena. 18 anyo siya noon. Masayahin, tahimik lang. At madalas tumutulong sa kanyang nanay sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Wala siyang bisyo. Bihira siyang lumabas. Pero may hilig siyang pumunta sa may ilog sa likod ng gubat. Doon siya madalas maglaba at magpahinga. Isang Marso ng hapon, habang naglalaba siya sa may ilog, may napansin siyang kakaiba. May lalaking nakaputing barong at itim na pantalon. Nakatayo sa likod ng malaking puno ng akasya. Hindi niya ito agad nilapitan, pero ramdam niya na pinagmamasdan siya nito. Magandang hapon, sabi ng lalaki. Nagulat si Rowena. Sino ka? Taga saan ka? Dito lang. Wala akong balak na masama. Napadaan lang ako at napansin kita. Sagot ng lalaki. Hindi na siya nagsalita pa. Nagpatuloy siya sa paglalaba. Pero pansin niyang hindi umaalis ang lalaki. Rowena pala ang pangalan mo, hindi ba? Tanong ng lalaki. Napalingon siya. Paano mo nalaman? Marami akong alam. Matagal na kitang pinagmamasdan. Ako si Alphon. Tugon ng lalaki. Nagtaka si Rowena. Hindi pamilyar ang pangalan. At lalong hindi niya ito nakita kailanman sa kanilang baryo. Pero may kung anong kakaiba kay Alphon. Hindi siya nakakatakot. Pero parang hindi normal ang kilos nito. Napakabanayad ng boses niya. Parang laging may hangin sa paligid tuwing nagsasalita.
Mula noon, halos gabi-gabi nang nagpapakita si Alphon kay Rowena. Sa may ilog sila palaging nagkikita naman tuwing hapon, hanggang sa magdidilim na. Wala siyang nabanggit sa kanyang ina, pati sa mga kaibigan niya. Parang hindi rin siya makatanggi sa presensya ni Alphon. Para bang hinihigop siya sa tuwing tititig ito sa kanya. "Bakit palagi kang nandito?" tanong ni Rowena. "Dahil gusto kitang makilala. At may kailangan kang malaman, Rowena." "Ano yun?" "Hindi ako kagaya ng ibang lalaki. Hindi ako tao. Isa akong engkanto." Nanahimik si Rowena. Hindi niya alam kung seryoso si Alphon o kung niloloko lang siya. Pero sa loob-loob niya, may kutob siyang totoo ito. "Naniniwala ka ba sa beringan?" tanong ni Alphon. "Oo, pero sabi nila hindi totoo yun. Sabi, kwento lang ng mga matatanda." "Huwag mong tawaging kwento lang. Isa akong hari roon." Nagulat si Rowena. Hindi niya alam kung matatawa siya o tatakbo. Pero hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, para bang may porasang nagsasabing manatili siya. Simula noon nagsimula ng managinip si Rowena na mga kakaibang bagay. Sa panaginip niya, nasa loob siya ng isang syudad na punong-puno ng liwanag. Pero walang araw. Ang mga gabi ay magaganda, mapuputi, at ang mga bagay ay parang gawa sa kristal. Lagi siyang tinatawag sa panaginip ng isang tinig. Tinig ni Alphon. Lumipas ang 2 linggo. Dumalas ang pagdalaw ni Alphon hanggang sa minsang gabing bumabagyo. Kinatok siya ni Alphon sa kanilang bintana. "Sumama ka sa akin, Rowena. Doon ka na sa amin." Wika ni Alphon habang nakatayo sa ulan pero hindi nababasa. "Hindi pwede. May pamilya ako dito." Sagot ni Rowena. "Hindi mo sila malilimutan. Pero may mas malaki kang papel sa mundo ko." Sagot ni Alphon. "Ano bang gusto mo sa akin?" "Pag-ibig." Dito na pumasok ang takot ni Rowena. Kinaumagahan, ikwento na niya lahat sa matalik niyang kaibigan na si Malin. Hindi naniniwala si Malin sa una. Pero nang ikwento ni Rowena ang mga panaginip, ang mga detalye ng syudad, at kung paano kilala si Alphon, kahit hindi pa sila nagkita noon, nagalinlangan na rin si Malin. "Ayoko nang bumalik sa ilog." Sabi ni Rowena. "E di, wag ka munang maglaba roon." Sabi naman ni Malin. Pero kahit anong iwas ni Rowena, lumilitaw si Alphon kahit saan. Minsan sa palengke, sa simbahan. Minsan kahit sa may pinto ng bahay nila. Hindi siya nakikita ng ibang tao. Tanging si Rowena lang. Hanggang isang gabi, nagising si Rowena na nasa gitna na siya ng gubat. Nakasuot siya ng puting bestida. At sa harapan niya si Alphon, nakangiti. "Hindi mo na kailangang bumalik, Rowena. Dito ka na." "Bakit ako nandito? Anong ginagawa mo sa akin?" Sigaw ni Rowena. "Ginising lang kita sa tunay mong pagkatao." Nanginginig si Rowena habang nakatayo sa gitna ng gubat. Maliwanag ang paligid pero wala namang buwan. Wala ring bituin. Ang mga puno ay hindi gumagalaw. Parang walang hangin. Naroon si Alphon sa harapan niya, nakasuot ng mahabang puting kasuotan. Sa paligid niya, may mga nilalang na hindi niya kilala. Mapuputi ang balat, mahahaba ang buhok, at halos pare-pareho ang itsura. Lahat sila nakatingin sa kanya. "Ano bang ibig mong sabihin na tunay kong pagkatao?" Tanong ni Rowena habang nililingon ang paligid.
Hindi ka basta tao, Rowena. May dugo kang engkanto. Isa ka sa amin. Matagal na kitang hinahanap. Sagot ni Alphon. Hindi totoo yan. Tao ako. May ina ako. May buhay ako sa baryo. Sigaw ni Rowena. Alam ko, pero hindi mo alam ang totoo mong pinagmulan. Nasa dugo mo ang koneksyon sa beringan. Lumapit si Alphon sa kanya. Maamo ang mukha nito pero hindi siya makagalaw. Parang may humahawak sa mga paa at kamay niya. Hindi rin siya makasigaw kahit gustuhin niya. Para bang may biglang pumigil sa bunganga niya. Ibinigay ka ng ina mo sa mundo ng tao para mailayo ka sa gulo sa aming kaharian. Pero oras na para ibalik ka. Hindi ko kailangan ang kaharian niyo. Gusto ko lang bumalik sa pamilya ko. Sagot ni Rowena. Maya-maya pa naramdaman niyang umiikot ang paligid. Para siyang inihigaw pababa. Sumisigaw siya ng malakas. Pero sa isang iglap, nawalan siya ng malay. Nagising si Rowena sa loob ng isang silid na hindi niya kilala. May mga kortina na kulay ginto, sahig na parang marmol, at amoy ng bulaklak na hindi niya maipaliwanag. Nakahiga siya sa isang kama na malambot pero malamig. Sa tabi niya, naroon si Alphon. Nasa beringan ka na. Wala nang makakakuha sa iyo rito. Tumayo si Rowena. Tumakbo siya palabas ng silid. Pagbukas niya ng pintuan, bumungad sa kanya ang isang syudad na hindi tulad ng anumang nakita niya. Malalawak ang daan. May mga ilaw na hindi galing sa kuryente. At may mga nilalang na nakalutang na parabang naglalakad. Tahimik pero buhay na buhay ang paligid. May isang babae na lumapit sa kanya. Mahaba ang buhok nito at kulay lila ang mga mata. Ikaw si Rowena, ang hinirang na tagapagmana, sabi nito. Ano? Hindi ko kayo kilala. Ako si Selena. Ako ang tagapangalaga ng mga engkanto dito. Matagal ka na naming hinihintay. Wala akong balak na manatili rito. Gusto ko lang umuwi. Hindi sumagot si Selena. Lumakad ito palayo. Sa loob ng mga sumunod na araw, ginabayan si Rowena sa paligid ng beringan. Pinapakita sa kanya ang mga lugar. Pinakilala sa kanya ang iba't ibang nilalang. At tinuturuan siyang magsalita ng mga salitang hindi niya maintindihan. Ayaw niya makisali pero parang may pumipilit sa kanyang isipan. Sa tuwing tinatanggihan niya ang mga itinuturo, sumasakit ang ulo niya. At sa tuwing sumusunod siya, parang gumagaan ang pakiramdam niya. Doon din niya nalaman na ang beringan ay may maraming kaharian pala at may kanya-kanyang hari at reyna sa bawat kaharian. Isang gabi, kinausap siya ni Alphon sa isang pribadong silid. Hindi ko sinasadyang takutin ka, pero ito ang tandaan mo. Ikaw ang magiging reyna ng beringan na to. Hindi ko hinihingi ito. Hindi kita mahal. Hindi kita pinili. Pero ako, pinili kita. Dahil alam kong ikaw lang ang karapat-dapat. Natahimik si Rowena. Sa kabila ng takot niya, may bahagi ng puso niyang bumibitaw. Hindi niya alam kung dahil ba sa kapangyarihan ni Alphon o dahil unti-unti na siyang naaapektuhan ng mundong iyon. Sa kabilang dako naman, sa baryo sa Samar, wala pa ring balita kay Rowena. Ilang araw na siyang nawawala. Si Malin, ang kaibigan niya, ay umiiyak sa mga gabi. Nagtatanong sa mga albularyo at matandang manggagamot. Isang araw, pumunta si Malin sa isang matandang babae na kilala bilang si Lola Bruna. Nakaupo si Lola Bruna sa ilalim ng puno ng mangga habang nagbubunot ng damo. Lola Bruna, nawawala po si Rowena. Hindi na siya umuwi.
Nagsimula ito nang lagi na lang siyang nasa may ilog at may kinausap daw siya roon. Sabi ni Malin. May nakita na akong sinyalis. Engkanto ang may gawa nun. At hindi basta engkanto. Hari siya ng mga engkanto. Sagot ni Lola Bruna. Nanginig si Malin. Paano natin siya maibabalik, Lola? Kailangan natin ng tulong ng lalaking may talisman at ng isang dalagang may malinis na budhe. At kailangan natin humiling sa hating gabi sa mismong araw ng mga kabilugan ng buwan. Paliwanag ni Lola Bruna. Samantala, sa loob ng beringan, dumarami na ang mga ritual na ipinapagawa kay Rowena. Pinalulublob siya sa tubig na maraming salamin. Pinapainom ng inuming kulay berde. At sinasabihang ihanda ang sarili sa pagiging reyna. Pinipilit siyang isuot ang kasuotan ng mga engkanto. Hindi ko kaya ito. Bulong niya isang gabi habang mag-isa siya sa silid. Lumapit si Selena sa kanya. Hindi mo man gusto, ikaw ang hinirang. Kailangan ka ng lugar na ito. Pero hindi ito ang buhay na gusto ko. Kung hindi mo pa kaya tanggapin ang mundo namin, may isa ka pang pwedeng gawin, pero delikado. Tumingin si Rowena kay Selena. Ano yun? Lumabas ka sa gabi ng kabilugan ng buwan. Magdasal ka sa ilog ng Limbanog. Kung totoo ang damdamin mong umalis, may tutulong sa iyo. Pero kung hindi matibay ang puso mo, hindi ka na makakabalik pa sa mundo niyo. Dumating ang gabing iyon. Kabilugan ng buwan. Tahimik ang beringan. Habang tulog ang mga bantay, palihim na lumabas si Rowena. Bitbit niya ang kwintas na ibinigay ni Selena. Lumakad siya patungo sa ilog ng Limbanog. Isang ilog sa gitna ng gubat na may tubig na kumikislap sa dilim. Lumuhod siya sa gilid ng ilog. Kung may makakarinig sa akin, tulungan niyo akong makabalik. Hindi ito ang tahanan ko. Gusto kong bumalik sa tunay kong mundo, sa pamilya ko, sa baryo namin. Lumakas ang hangin. Umalon ang tubig sa ilog. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa batok. Nilingon niya ang paligid, pero wala siyang nakitang iba. Nakatayo lang siya pero parang may humihila sa kanya paibaba. Sa mismong oras na yon, sa baryo, nasa gitna ng ritual sina Lola Bruna, Malin at ang albularyong tinawag nila mula pa sa Dumaguete. Oo, galing pa ito ng Negros, si Mang Celso. At may dala siyang mutya ng gabi. Isang itim na bato na kumikislap tuwing may malapit na engkanto. Rowena! Sigaw ni Malin habang hawak ang panyo ni Rowena. Sabihin mo sa kanya na bumalik. Utos ni Lola Bruna. Nang marinig ni Rowena sa loob ng kanyang isipan ang tinig ni Malin, napaiyak siya. Tumayo siya sa gitna ng ilog. Malin! Tulungan mo ko. Muling lumakas ang hangin. Nagdilim ang langit sa loob ng beringan. Lumitaw si Alfon sa may gilid ng gubat. Huli na, Rowena. Pag-aari ka na ng mundo namin, sabi ni Alfon. Sa kabila ng lahat ng ito, tumindig pa rin si Rowena sa gitna ng ilog ng Limbanog, habang naririnig pa rin sa isipan niya ang tinig ni Malin at ang panawagan ng mga taong gumagawa ng ritual para sa kanya. Ramdam niyang binabalot na ng maraming hangin ang paligid. Sa isang iglap, umambad sa harapan niya si Alfon nang malapitan. Nakaitim na kasuotan ito ngayon at ang mga mata niya ay nagbago. Kulay abo na, walang emosyon. Rowena, di ba sabi ko sa iyo, huli na. Ikaw ay nasa amin na. Ang puso mo, ang dugo mo, ay hindi na sa mundo ng mga tao.
Hindi mo ako pag-aari. Hindi mo ako pinili dahil mahal mo ko. Pinili mo ko dahil kailangan mo ko. Iba yun. Hindi mo naiintindihan ang mundo namin. Mas naiintindihan ko ang sarili ko ngayon kaysa kailanman. Sagot niya habang pinipisil ang mutyang ibinibigay sa kanya ni Selena. Igliwanag ang mutya. Sa pagliwanag nito, tila nabasag ang paligid. Umugong ang paligid ng beringan. Ang mga nilalang sa paligid ay nagsitigil. May malalakas na sigaw mula sa hindi maipaliwanag na direksyon. Sa gitna ng gulo, humawak si Rowena sa bato. Itinapat sa dibdib at napalahod. Gusto ko nang umuwi. Sigaw niya. Lumakas pa ang hangin. Nagdilim ang paligid. Sa dulo ng ilog, isang liwanag ang sumabog at tumama kay Rowena. Sumigaw siya sa sakit pero hindi niya binitawan ang mutya. Rowena! Sigaw ni Alfon habang tinatangkang lumapit. Pero napaatras ito dahil sa matinding liwanag. Nagkaulap ang paningin ni Rowena. Parang nilulunod siya ng ilaw hanggang sa isang iglap. Nagising si Rowena sa loob ng bahay nila sa Samar. Basa ang suot niya, may putik sa palad at binte, at may sugat ang tuhod niya. Nakapaligid sa kanya si Malin, si Lola Brona at si Mang Celso, pati ang kanyang ina. Anak! Sigaw ng ina niya sa bayakap. Rowena, nakarating ka pabalik. Iyak ni Malin. Napatingin sa Rowena sa mga mukha nila. Lahat sila ay may luha sa mga mata. Hinawakan niya ang dibdib niya. Wala na ang mutya. Pero sa kamay niya, may bakas ng liwanag na parang marka ng apoy. Paano ako nakabalik? Mahina niyang tanong. Malakas ang loob mo, anak. Sabi ni Lola Bruna. At hindi kayang tapatan ng kapangyarihan ng mga engkanto ang panalangin ng puso mo. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ni Rowena. Hindi na siya bumalik sa ilog. Hindi na rin siya muling naglakad mag-isa sa gubat. Pero gabi-gabi, bago matulog, tinitignan niya ang marka sa palad niya. Alaala ng mundo kung saan siya muntikan ng mawala ng tuluyan. Nang tanungin siya ni Malin kung naalala pa niya si Anton, tumango siya. Naalala ko, pero hindi na tulad ng dati. Hindi na siya ang iniisip kong kaligtasan. Ano na ngayon? Tanong ni Malin. Ang pamilya ko, ang mundo ko, at ang sarili ko. Sa lahat ng kwento ng kababalagan at engkanto, ang pinakaimportanteng aral na maaaring mapulot ay ang pagkakaroon ng matatag na pagkatao at paninindigan. Minsan, may mga tukso o pangyayaring tila mas makapangyarihan kaysa sa atin. Pero kung alam natin kung sino tayo at kung saan tayo nararapat, hindi tayo basta-basta maliligaw. Mahalaga pa rin ang pagkakaibigan at pananampalataya. Dahil kung hindi dahil kina Malin, Lola Brona at sa dasal ng ina ni Rowena, baka hindi na siya nakabalik. Ang puso ng tao, kapag totoo at dalisay, ay mas makapangyarihan pa sa kahit anumang mahiwagang mundo. Hanggang dito na lang kasi wala na akong boses.